Luka Doncic may warning sa NBA, nasa win now mode next season. Dwayne Wade, pinangalanan ang greatest players para sa kanya ngunit hindi ni rank. At Stephen Curry target ang top 10 sa scoring list, magagawa kaya niya? Hindi sumali si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers para lang maghintay. Ayon sa isang bagong ulat mula sa The Athletic, malinaw na ipinaabot ng bagong superstar ang kanyang mga inaasahan sa likod ng mga eksena. Nandito siya para manalo agad. Isang source na malapit kay Doncic ang nagsabi na ang kanyang isipan ay nakafocus sa manalo ngayon at mula pa noong unang araw ay inilagay na niya ang pressure ng championship sa prangkisa. Ito ay hindi yung pumirma lang sa Lakers at sasabihing, sige, may commitment ako at magpapasensya ako, sabi ni Dave McMenamin ng ESPN sa NBA Today. Ito ay gusto kong manalo ngayong taon, gusto kong manalo sa mga susunod na taon hanggat nakapirma ang pangalan ko sa papel na nagsasabing miyembro ako ng Los Angeles Lakers. Inaasahan kong nasa posisyon ako na makapagtaas ng mga banner sa Crypto.com arena. Iilan lang ang mga prangkisa sa NBA na nakakaranas ng ganitong klaseng pressure gaya ng Lakers. Bukod sa pagiging bahagi ng isa sa pinakamalalaking merkado sa liga, mayaman sa kasaysayan ng tagumpay ang Lakers na siyang nagtataas ng kanilang pamantayan lampas sa kahit anong kuponan sa NBA. Idagdag pa si LeBron James na sa edad na 40 ay nangangahulugang kailangan niyang manalo ngayon na. Habang papalapit na siya sa pagre-retiro, ramdam ng Lakers ang pressure na bigyan siya ng isang exit na karapat-dapat sa isang alamat. Kasabay nito, may mga inaasahan ding titulo kay Luka Doncic at kung hindi mananatiling contender ang Lakers, maaaring masira ang relasyon nila sa Slovenian na bituin. Sa kabutihang palad na ihanda ni Rob Pelinka ang koponan para lumaban, matapos magtapos sa ikatlong pwesto sa West nung nakaraang taon, binago ni Pelinka ang roster sa pagkuha kina DeAndre Ayton, Marcus Smart at Jake LaRavia. Bukod pa rito, may mga batang manlalaro tulad ni Austin Reeves, Dalton Knecht at Bronny James na makatutulong sa pag-unlad mula sa loob ng koponan. Ngayon, sa edad na 26, si Luka ang hindi matatawarang mukha ng Lakers at tinatrato niya ito bilang isang misyon. Matapos ang pakiramdam ng pagiging binaliwala ng Mavericks, gusto niyang patunayan agad na mali sila at kumbinsihin ang buong NBA na nagkamali ang Dallas sa pagpapakawala sa kanya. Hindi lang talento ang dala ni Luka Doncic sa LA, dala rin niya ang sense of urgency. Habang nasa kasagsagan ng kanyang prime years at may baong determinasyon, ang kanyang paghahanap ng kahusayan ay eksaktong kailangan ng prangkisang ito para muling makuha ang kanilang pagkakakilanlan. Malinaw ang mensahe, hindi optional ang paglaban sa titulo. Kung makakamit ng Lakers ang pamantayan ni Doncic, maaaring nasa simula na sila ng panibagong gintong panahon. Pero kung hindi, nanganganib silang mawala ang isa sa pinakamahusay na talento ng kanyang henerasyon bago pa man ito tuluyang makapagtanim ng watawat sa kulay purple at ginto. Anong masasabi nyo sa hangarin ngayon ni Luka sa Lakers, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, marami na ang nagbahagi ng kanilang listahan ng pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Ngunit kakaunti lamang ang nakapagsalita ng kasing ganda at tagos sa damdamin tulad ni Dwayne Wade na ibinahagi ang kanyang top 7 sa isang kamakailang episode ng kanyang network podcast. Si Wade mismo ay isa sa pinakamatagumpay na superstar sa liga. Siya ay 3 beses na NBA champion, 13 beses na All-Star, Finals MVP at ngayon isa ng Hall of Famer. Kaya naman nang magdesisyon ng 43 taong gulang na si Wade na ilahad ang kanyang listahan, ito ay dapat pakinggan ng seryoso. Ang unang pangalan sa kanyang listahan ay hindi na dapat ikagulat ni Newman. Ang pagpapakilala ko sa basketball ay nagsimula kay Michael Jordan. Bago si Michael Jordan, kahit alam ko ang mga dakila, alam ko ang kasaysayan, hindi ko talaga sila napanood pag-amin niya. Sinabi rin ni Wade na ang mga susunod na pangalan sa kanyang listahan ay hindi ayon sa pagkakasunod-sunod ng husay, kundi ayon lamang sa pagkakaalala niya. Una si MJ, susunod si Kobe. Sa totoo lang, pareho lang sila. Kapag nakita mo ang isa, para mo na ring nakita ang isa pa. Siyempre si LeBron, dagdag pa niya, nagkaroon ako ng pagkakataong mapanood siyang maglaro, pero ang mas espesyal, nakita ko siya ng malapitan sa loob ng 4 na taon. Wala akong ibang nakita na mas mahusay na manlalaro kung pag-uusapan ng kabuuan ng laro. Napanood ko si Jordan mula sa malayo. Ang susunod na pangalan sa listahan ay isa sa mga paborito ni D. Wade sa lahat ng panahon at hindi na dapat ikagugulat pa. Isa itong manlalarong nagbago ng kultura ng basketball sa buong mundo. Mula roon, pipiliin ko si AI.
Isa sa mga paborito kong manlalaro. Maliit lang pero wala kang magagawa sa kanya. Para siyang giant killer. Hinaharap niya kahit sino sa harap niya. At syempre, kilala si Wade sa kanyang paghanga kay Allen Iverson. Madalas niyang ipahayag ang kanyang respeto kay AI at alam ng marami na suot niya ang jersey number 3 bilang pagpupugay sa kanya noong siya'y aktibong manlalaro. Sino pa ang kabilang sa pambihirang listahang ito? Ang huling tatlong pinili ni Wade ay kasing husay ng naunang 4. Steph Curry. Iba ang paraan ni Steph. Ginawa niya ito sa paraang hindi natin inaasahan. Shaquille O'Neal. Wala pa akong nakitang mas dominanteng puwersa sa laro. Kevin Garnett. Si Kevin Garnett ay isa sa pinaka-versatile na manlalarong nakita kong naglaro ng basketball. Talagang mahirap kontrahin ang alinman sa mga pinili niya. Ang 7 pangalan na ito ay may pinagsamang 24 na NBA championships. Bawat isa ay nangibabaw sa laro sa kani-kanilang natatanging paraan at nagtagumpay sa pinakamahusay na liga sa buong mundo. At syempre, si Wade ay karapat-dapat ding mapasama sa listahan ng sinuman. Ngunit, sa pagkakataong ito, napakasarap marinig ang mismong opinyon ng isang alamat tungkol sa kapwa niya mga legend. Anong masasabi niyo sa opinyon ni Wade mga kaibigan? Speaking of Stephen Curry, hindi ugali ni Steph Curry ang habulin ang mga record, pero aaminin niyang may isang partikular na marka na hindi niya maiwasang isipin habang papalapit siya sa kanyang ika-17 taon sa NBA. Patuloy na umaakyat si Curry sa all-time scoring list ng NBA at noong Abril ay nalampasan niya ang Naismith Basketball Hall of Famer na si Jerry West para makamit ang ika-24 na pwesto. Sa 23 manlalaro na nasa unahan niya, 4 lamang ang kasalukuyang aktibo, sina LeBron James number 1, Kevin Durant number 8, James Harden number 11, at Russell Westbrook number 20. Inamin ng superstar ng Warriors na ang pagpasok sa top 10 ay isa sa mga layunin niyang tahimik, ngunit seryoso niyang binibigyang pansin at hindi ito ganoon kalayo para sa kanya. Hindi ko masasabi na wala akong pakialam. Minsan-minsan ginagawa ko rin ang math, sabi ni Curry kay Speedy Mormon ng Complex sa isang kamakailang panayam. Tuwing may nalalampasan ka at ginagawa nila yung tribute sa arena tulad ng, "Oh, congratulations, nalampasan mo si Jerry West, no?" Na special talaga para sa akin. Doon mo maiisip, gaano pa kaya kalayo ang mararating ko? Kaya ginagawa ko yung math. Kung mag-a-average ako ng 20 punto something, mga 2.5 season, maglalaro ako ng 70 games. Ginagawa ko yung math na yan palagi para ma-visualize mo kung gaano katagal mo kailangang maglaro at anong antas para maabot ang itaas ng listahan na yon. Pero pagkatapos kong gawin yon, hindi ko na ulit iniisip hanggat may susunod na milestone. Kaya parang masaya lang siyang paraan para manatili ka sa kasalukuyan at bigyan ang sarili mo kahit sandali lang ng inspirasyon na aabangan. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit ako magpapatuloy. Mas gusto ko talagang makarating sa antas na lumalaban kami para sa mga kampeonato. Sa madaling salita, hindi si Curry nagpapatuloy sa karera para lamang sa personal na record kahit pa nararapat lamang na mapabilang siya sa mga pinakamahuhusay sa kasaysayan. Ang tunay niyang layunin ay manatiling kompetitibo at makipaglaban para sa panibagong titulo. Anong masasabi niyo sa iniisip ni Curry mga kaibigan? Maaabot kaya niya ang top 10 sa scoring list?